we start our presentation with our vision and mission. Ano gina-permit? Ang tanan naman nga presentation regardless kung gender man na, o on mga vowel-desk functionality man na, o on children's rights man na, or women's rights, mo gina-permit. Because we would like to identify ourselves as coming from the one and only Commission on Human Rights. May mga nagpakilala sa ilang kabalingon ng mga human rights, man kuno sila, mga human rights advocates sila. Isa lang ang Commission on Human Rights, headed by Atty. Nabuco, and with us as the complement of the office. Okay? So, very quickly, ang atong Republic Act 11313 or the Safe Spaces Law. Muning natawag na sa una nga de bawal bastos law. No? Nga ginpermahan man ini sang tiyempo ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Now, I don't know if you saw this movie, 1994 released movie, starring Michael Douglas as Tom Sanders and Demi Moore as Meredith Johnson. Oh. I am demonstrating that my memory gap is not that gappish. Sexual harassment ang tema sa movie ngayon. Although it's a corporate setting. Nga nag-race to me. Kaya ini si Tom Sanders in the movie. Nga inubyanan siya nga si Meredith Johnson. Kung sa kulihi, daw nag-separate sila nga companies. And for a long time, they were not able to see each other. They had a relationship na magdubihanay sila. Kung sa kulihi, may merger ang companies. Uy, nagbalikan na yung ilang mga kompanya, nag-merge. And ang nagwa, si Meredith Johnson, nanging boss na ni Tom Sanders. Si Meredith Johnson, gusto niya nga ibalik ang ilang relasyon. Oh, sino ni Tom Sanders? Hindi ko, may asawa ako, may kabataan ako. And since that day, nag-miserably ang iya pamagbuhay. Tanan na lang, mga diferensya, ara na. So na, why na? No, ata, problema na. May mga diferensya na sa iya kong mga sections. So one day, he went to see a lawyer. A lady lawyer. Sabi nga sa lawyer, sabi nga, I have a feeling I'm being sexually harassed. But I can't come out in the open. I'm a man in a society, US. Sino pati sa akon nga lalaki, kaplagyos babae. Sa apon pa, manok na. Bubod pa ang kalagas. Biskad. You know what the lady lawyer said? Sexual harassment is not about sex. I ask you now, my friends, if sexual harassment is not about sex, then what is it all about? It is about power. Unequal relationships between people. Sa una, sa Republic Act 78-77 pa, may requirement of ascendancy. Dapat ang mangharas boss sa rank and file. Maestro, maestra sa estudyante. Coach sa mga trainees. Amo na ang Republic Act 78-77. Okay? So, balikan ko na ang tinaga na sexual harassment. Hindi na naghalin ini. The term sexual harassment was coined by Lynn Farley during a consciousness-raising session for a Cornell University course on women and work. Nga na may session. Because women in that university felt that they were being fired or they quit a job because they were harassed and intimidated by men. You know when was this? 1974. 1974 pa ina nga gin-coin ang term na sexual harassment. And then, nag-recognize ni Farley that sexual coercion or women who are sexually coerced experience at work a social order that situates sexual relations between men and women in relations of economic dependency. So 1974 ko natabo, 1975 nag-testify siya sa New York Human Rights Mission.
And then that started the ball rolling on discussions of sexual harassment. Now the question now, in the Philippines, is Republic Act 11313 or the Safe Spaces Law an entirely new law? Remember that in 1995, Republic Act 7877, sorry it's supposedly may hyperlink ina, kung ni-click ko ina, masaylo na sa isa ka discussion, but we don't have time for that. But just to tell you that in 1995, may ginpasar ang Kongreso nga Republic Act 7877 or the Anti-Sexual Harassment Law that punishes sexual harassment in 3 places: in the workplace, in educational institutions, and in training environments. Tatlo lang. So, kung dati, sa wala pa ang 78, 77, magsiling ka safe space, balay mo. Okay? Kaya tani sa balay ka, safe kita. No ba nang isa sang advokasya kang kusada sang CHR, nga matap na ang domestic violence and child abuse. Kita niya ang balay. Amo na ang gusto tapulian, kay safe kita. When I was president of Assumption PTA, damo mga bataan na nag-tiner way beyond the school hours. Isa si Rom na rapa, mangkot ko sila. May ginahulat ka mo sa sugat nyo, o gahulat ka mo sa sugat nyo. Wala, sir. Igano ko di. Hindi sa istorya mo na. Puli ka mo to. Sabat, maano kami to, sir. That's the problem with many young people, even now. Kaya nag-presidente ako sa Assumption, that was something like 2007, 2008. And then pagkatapos, nag-presidente ako sa West Visayas State University College of Arts and Sciences. Sa ulihin, paapas pa rin kami bata nga gamay. Nag-presidente ako sa SPED, ISEC. Di ko nag-graduate ako, subong sa UP na naman. Kung tapos ang ako ng pagka-PTA president. Now, so muna, ang kabudlay. Wala na namian ang mga bata sa environment sa balay. Kaya nga, ang abdan to. Why mo to si daddy? Why mo to si mami? Gabi naman sa puli. Pag-abot na masakot, kung naisay mo kong bisa. Ang layo pa, pag-abot sa balay, buyayawon. So mas mayo pa sir, may makuha pakita kong isa, ang hamog. Ina-interview ang mga kabataan. Gamit ka, upod sa mga grupo because they find acceptance. Imagine na later, when these children who are on the streets, we call children at risk, that is a prescription for being a child in conflict with them. So, ninabuos ba ito? Ang children at risk, mga kabataan na wala kay eskwela, na dapat sa eskwelahan, nagasuyok sa rugby, nagapangimos-imos, luyong sa dalanon, kapaylo sa pobyo, wala na sila criminal offense. Why? Because they are children at risk. If we cannot manage them, they will sooner or later become children in conflict with the law. And when they become adults, they become your clients. Hindi nagsubo din ang tanan. Kami malay. Malay. Tanan kita may mga struggles sa musna at mataan ka. Ako nga advocate. Ang bata o mga lalaki. Sos. Nagdiliwalo ng dila namon. Lumpat-lumpat kung gusto niya. Tigaan naman mga episyon. May resibo man. Galing bayad ko. Habilidadan mga bata. Okay? 3 kabataan sa asawa ko. I have to give women what is due to women. Nga ako ang tatay. So, bata sa asawa ko. Bata naman. O given ang kidit, kasi 9 months siya. Ang bata naman ng babae ng eldest is now a medical doctor. I am. Ang lalaki nga paano ba pumatuso? Wala mo sa habilidad. Subong nurse na siya. Kung niya ako napatawag sa Iloilo Doctors College sa una, nga ang batang ilaway report sa eskwelahan,
Mo sa alam kanina si CJ galing, Sir, may report. Sa naglikat lang ito kapulan, ginpatawag naman sa doktors nga masiay na siya dito sa College of Nursing. Wow, siguro what a reversal of fortunes. Tisigo sa asawa ko, imo ni Kerry. Kaya nung hambal wala sa kaisang kamunika, sang sagay at tangis kay San Agustin, a child of many tears will never be lost. Ha? Di, ako, happy ko. May una, ng sitwasyon. Kaya muna kita, ako yung gina-share ko na. Kaya nga, advocate ako mo. Ang mga experience ako sa mga buhay ay sa story ako sa inyo, din tapos na yan, nadlaw mo. But I'm happy now, happier than ever. Kamu na, so kami, gamay kami. Manog 13 anyos sa Lunes, next week. Mag-13, grade 7 sa UP. Ang gap sa ikadwa kag sa ikatatlo, 15 anyos. Balangin ng TV kay P. Dani kita. So muli, no? RA 11313 is not an entirely new law. Wala yung gin-repeal ang 7877, gin-enhance na niya ang mga provisions para na magsangkad pagid ang mga lugar na ginapotira ng tao. So sa linggo sa una, sa wala pang 7877, safe spaces are our homes. Sa ginpasar, ang Republic Act 7877 na extend ang safe spaces sa aton ng mga ginobrahan, sa aton ng mga eskwelahan, sa aton ng mga training environment. Pero hasta lang da. Sa ginpasar ang Republic Act 11313, then we can call this now the expanded anti-sexual harassment law. Okay? So, di ko na may pag-discuss kasi issue na sa demand, request, or requirement nga decided case ni Domingo versus Rayala. Okay. Hindi na lang natigayon nila. Hambal lang. Pakita-kitaan ka lang. Doon may mga sinyalis lang na that is already sexual harassment. Hindi, itungod nga may natabog sa inyo, hikap ka gid, plan ka gid, no, basta may ipakita lang. So, safe spaces law that is now fully enforced protects everyone from sexual harassment, both in physical and online spaces, and committed not just by persons in authority. Anong bot silingon sina? Sang una, only persons in authority can be charged as offenders. Amo na lang sila nga boss sa ilang staff, ang maestra sa mga estudyante, subong hindi na. Kaya nga, bisan ang maestra, pwede na mag-file sa kaso ng sexual harassment batok sa iya estudyante. There is now what we call peer-to-peer sexual harassment, even in the streets, as we will see in a very, very short while. So, if everyone can be a victim, it follows that anyone can be an offender. So, kung tanan kita dire, pwede maging biktima, it follows nga tanan kita pwede man nga mangin offender. So, the new law does not supersede 7877, gina-reinforce lang niya. So, why do we criminalize sexual harassment? You can just read that when you get a copy. Okay? So, sang una, manis lang gani, no? Previously, safe spaces, aton ng balay, then extend sa aton work, education, and training facilities. Now, it covers public spaces like streets, malls, and even cyberspace. So, naglakat-lakat ikaw diya sa gwa, ginpulo panihulan ka, sumaw. Anong tawag sina? Catcalling. Materiales fuertes. Adalag ginada, o mga part na, o why labot natin, may criminal offense pa na yung aspekto, no? May malicious mischief na da, no? Panglingling. Pero, ang mga ginatawag ba nga pagtawag sa mga persons of diverse soji nga age puli ko karon maulan na naman, that's a discrimination. Hari siya buong sa 11313. Hindi ka na basta-basta makagamit
Ako ha, I always say in the context of training, kay training, I will use the word agi. Pero normally, gina-erase doon na ginaya sa vocabulary kung mag-describe sa isa katao na agi. Because that is branding. Ginabrand mo siya. Tawagod mo siya, person of diverse soji. Anong soji? Sexual orientation, gender identity, gender expression. Pinakadaw ko may chimpo, isa naman na ka-seminar sa gender. Ginamo kita na magaan sa aspeto sina, but that's another thing. Huh? But what is now important is the Safe Spaces Law expands the area where people are protected. So, Safe Spaces Act covers even sexist, homophobic, and transphobic remarks. Agi, pang paralor ka lang iya. Ay, that is already covered by 11313. No? Tumboy, again, that is covered by 1131. Inukaron lang aton nga publiko, mga pamuluyo. No? That you have to respect persons of diverse soji, sexual orientation, gender identity, and expression. Next. Harassment can be in streets and it can be in public spaces. Alright. Now, the law protects you if you are harassed anytime in any of the following public spaces. So, lang tawado lang na, hindi tayo naman isa-isang i-explican kay, sorry, kung ayaw kita sa oras nila, pero streets and alleys, including public parks, tanan nga mga dalanon, pati mga iskinita, hindi ka na makatangos mo panitsit, making people feel uncomfortable or intimidated by your conduct or by your act. Hindi na nagpili mo. Hindi na tatsak, pwede ka, sagad ka duros sa aton nga pananawan, doon nga tulog, panglaway, panilap-dilap sa mga nila. If, you know, ang question is, who has the natawag sila, sino ang may karapatan, sino ang may balasihan, butang tabi, nga ginaharas siya. Ang sabat, ang natundan. Bakit sino nga magkablangan? Wow! Kanami isang imong pangit, kanami si mo orabon, dosing kamas ka siguro. Ay, magkablangan sexual harassment na, joke only. So, ang nag-interpreta nga ang ginhambal, ang ipapungod sa iya is sexual harassment is the person concerned. Hindi ka ikaw. Pag kung nagsiling ang tao nga, joke only, joke lang, hindi ina rason. So, ang taton ina nga mga bagay nga pareho sila. Okay? School buildings, malls, bars, restaurants, transportation terminals, spaces used as evacuation centers. Ang mga driver sa mga PUV, kag ang mga driver sa app-based transport networks like Grab, na mangharas sa ilang mga pasahero are committing qualified sexual harassment. Mas mataas ang penalidad. Kaysa sa ordinary, walang yung haras. Okay? So, there are also government offices, okay, other recreational spaces such as that limited cinema halls, theaters, and spas. So remember, despite these physical spaces specified under the law, safe spaces follow persons. Nabot silingon. Ang kada isa sa aton, may aras na tawag nga comfort area. Hindi, basta-basta, ako init inaulo ko sa tao lang nga, istorya nga, mo patik pumuhit. Nga tulog, ay naging ka mo, kada habal, buhiton ka pa. Ay, nag-buisit. Ang isa ko sila. Huwag na sa kabalo nga, hindi may mga tao, bagay daw isa nga, abiya is a symbol of friendship, intimate friendship. Pagkakinis, agbayan ka dayon. Di ba ka man hambal, nagkasipit gid siya bayabas, pag-agbay niya, ano mo, ang yabas na. So, you know, we have to respect the private space. How much is that? 1 inch, 2 inches?
Just bituhod na lang. Amo na nga sa matutuod nga norms, kung may ipakilala sa imo nga babayi, kung lalaki ka, kag mag-una ka, dawo sa kamot mo, kung ang babae naka-insindi, ang balon ikaw, how ungentlemanly. Nga sa conduct yan, dapat ang babae ang ma-extend sa kamot niya. Ikaw yung lalaki, respond lang. Pero kung sabi halit ko, ikaw buhay ka mo ng chivalrismo, di ba? Muna mga simple lang ang mga utang, no? But, so sexual harassment can also be committed online. And safe spaces extends to schools. Para nga mapasiguro natin kung sa background are safe spaces. These are places where people feel physically and emotionally safe and may express freely themselves without fear of criticism and violence. So, mga eskwelahan natin, ang aton nga mga even private places that are devoted for public use, hinanglan natagaan nato inasampay, nagakayo pa ito. Okay? So wala dapat sa unwanted, sexual, misogynistic, transphobic, homophobic, or sexist remarks, whether online or on public posts or private messaging. Okay. So, sino maka-file sa complaint? Of course, the victim can file the complaint. Para nga matuman kung diin ka ma-file sa complaint, ang number one nga dapat kantuan kung nagbadya ka sa sexual harassment is the Women and Children's Protection Desk. Ang mga Women and Children Protection Desk sa mga munisipyo natin, trained din sila. Sa pag-handle sa mga cases involving sexual harassment. Kung daw napangalangalan magkatos pulis, pwede man magkanto sa prosecutor, piskal, kaya ma-file man lang kaso. Pwede man makapabulig sa Commission on Human Rights. Pero ang number one, na dapat talaganan ang Women and Children Protection Desk. Okay? Right. Then, siguro, kay Adamo, pag isa dapat istoryahan sa nito, sige lang. Kung may timpok ron, sa open forum, sabat na ito ng iba ng walang pagkama. So, private-owned places must adopt a zero tolerance policy. Requirements ng law, dapat ang mga establishmento may mga CCTV footages. Kay mabudlay is nag-establish ang reklamo. Kapinta po wala testigo. So, ang best na testigo, ang footage sa CCTV. Ang mga nabisan nga ng aton ng mga local government units, nagapamutang sa mga CCTV in strategic areas. And that's a good initiative because this can help in prosecuting a possible violation of the Safe Spaces Law. Ang aton nga mga workplaces and educational institutions are mandated to establish ining Committee on Decorum and Investigation. Kinanglan magtukod sa CODI na ang head babayi and 50% of the membership sa committee babayi. Bago na ang requirements sa law. Sa old law, wala sina. Subok kaya dapat ang chair sa CODI babayi, kakantanan ng mga members, 1/2 sina babayi man. Kung wala sa CODI, kag may kaso sa sexual harassment, ginpaabot sa head of office, kag wala nag-acto ang head of office, ang iya liability is solidary with that of the violator. Yun makamakon. So dapat, kung ikaw ang head sa ahensya, siguraduhon mo yun nga may Committee on Decorum and Investigation sa inyong workplace or educational institutions. Sa eskwelahan, ay grabe gid ang eskwelahan. Dire sa eskwelahan, bisan nga ang isa ka may staff example, nakabati, nag-aagi siya sa isa ka classroom, may nabatian siya nga nagaswilanon, ay si X bala, ginihikap, bulig yan ni Y. Is that personal knowledge? You think? Kaya dapat kung personal knowledge, ikaw giniyaan na kabalo. Ikaw nila kakto. Diba? Ang tawag na sa nga, kung himuon mo na nga testimonya sa korte, hearsay. Pero siling sa korte, subong, siling sa layi,
that is not totally excluded because that constitutes reasonable knowledge. Di may personal knowledge. Sa una, siguro may reasonable knowledge na anong gusto mo na batian mo lang sa iban. Kung may maestra nga may nabatian nga kuno may ginharas, kinahanglan investigaran ni ina sa eskwelahan bisan hindi pa mag-file sa formal complaint ang natungdan. Nga ang nabahog na sa eskwelahan to prevent future things from occurring. And there is a menu kung paano inahimuon, but we cannot discuss that now because of time constraint. But take a look at this, kung daw ano kaseryosong eskwelahan. Siling sang layi, ang isa ka haraser, kung ikaso nga mabalaan siya nga nang haras, ginfilean siya kaso, bisan nakagraduate na siya sa inang eskwelahan, kag na-convict siya sa 11313, pwede bawion sa eskwelahan ng iyang diploma. Kag kung nag-eskwela pa siya, kag na-convict siya sa sexual harassment, pwede siya i-expel sa eskwelahan. Ano din? Diploma, babawion, kay convicted ka of committing sexual harassment. Okay? So, karon, ano ang konteksto nga ginalatanin sa aton eskwelahan diri sa aton sa prison care and ministry? Because diba lang aton nga sa aton nga mga jail facilities, may mga LGBTQIA, lesbians, gays, bisexual, transsexuals, queer, intersex, asexual, pansexual. Amo na mga gender. Kaya may mga nag-aambal nga dapat i-segregate, dapat butangan sa isang separate na facility. Part ina sa nato ng mga continuing discussions. And maybe ang ato nga speaker karon sa Mandela Rules, ang ato nga focal on jail visitorial, can have something to say to that. No? Sa issue ina sa mga LGBTQ nga ara sa aton nga mga prison facilities. So diri lang na ako madulog, no? Kay para na makasaylo kita sa aton masunod nga presentation, pero lantawan nila kung makuha ni presentation, ara may mga penalties. First degree offenses, tanan listahan tanan da. Muna ang first offense, second offense, third offense. Sino mahimo sa mag-distract? Para mabalaan nga ika-second mo na o ika-third mo na ang police. Ang nasiling ko nga dapat sa PNP ninyo dayon dalon. Kung may sexual harassment case, diretso sa Women and Children's Protection Desk, kay sila ang mag-register sa offender. Agad to kung mag-offend siya liwat, mabalaan na nag-second na siya o nag-third offense. Kay nagasaka na ng penalty. First degree offenses, second degree offenses, third degree with the corresponding penalties. Sa third degree offense, like stalking, ini paghikap, pagsilpisil, pabulubonggo lawas against the genitalia, hikap-hikap guya, braso, o buli, groin, o breast. In other words, hindi lang niya kay visual, nag-demonstrar na siya sa iya nga pangharas. Okay? That's third degree offense. Pag kung mag-ikatatlo na siya, ang iya penalty is 6 months imprisonment or a fine of 100,000 pesos. Kung pangharas-haras na, kung pamunggo ka lang, sakit naman ako. So dapat may edukaran natin yung mga umuluyo. Saan gani ang sa sulod natin sa mga facilities. So dami ni kung may kopya agreement ka mo, para at least makita nyo, ayaw mo na. No? Dito yan, medyo flashing of credit per second degree, galing na. Mula niya ang things like this are also very, very important. And one last thing, cyber sexual harassment will never prescribe. Ang iba ng mga pinsa, kung hindi mo madala sa nagkakaigo ng korte, ma-prescribe, meaning madula. Like for example, ang mga first degree offenses, kung hindi mo madala sa korte in 1 year, why na madula na siya.
Meaning, why ka man nag-interest mo, kay pag-ikato, kinamatawan mo. Pero kung ginharas ikaw online, wala ina prescription. Forever, ara ina. Anytime na makaamuklat, gusto kong gabi, kasi abwas na file mo, bisa na tabuhin na 25 years ago, pwede gihapon. Because that is imprescriptible. Ang online sexual harassment. Okay? So, saling ni Justice Ruth Bader Ginsburg, fight for the things that you care about, but do it in a way that will lead others to join you. So, hindi lang sa sexual harassment, kundi sa aton ng ministry. Kung damo pala ay hanang luyag magbulig, magupod, wala lang nila nakita na may ara dali sa kaparilon ninyo. Nga namin na. Okay? So, let's just have it that way. If there are questions later on, I will be very happy to answer. But you will have a copy of the presentation. This time, we will now proceed with our next discussion. And this will be on the matter of the Anti-Torture Law and the Republic Act 7438 or the Anti-Custodial Investigation Act. And for this, let me lead you and let's give a warm round of applause to Attorney Johnny L. Dabo.